Kaya nga, mag-ingat kayo, sabi rito. Mag-ingat kayo, mag-ingat tayo, maminamahal, sabi. Kung magkasala yung kapatid, sawayin mo siya. Kung siya magsisi, patawarin mo siya. Pag natitisod ka sa kapatid mo, maminamahal, may nakikita kang mali o may ginagawa sa yung mali, sabi ng Biblia, sawayin mo siya. Open rebuke is better than to secret love. Hindi masamang sawayin kapag mali ang ginagawa niya, pero kung kikimkimin mo, pero yan ang maging dahilan ng iyong ikatitisod, lugi ka. Amen. Ay sabi ng Biblia, mag-ingat ka, mag-ingat tayo. Sabi rito, kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo. Pagsabihan mo siya. At ang sabi ko, siya magsisi, patawarin mo siya. Amen. Yan po ang prinsipyo ng pagiging mananampalataya. Pero kung ikaw matitisurin, lalo na sa salita ng Diyos, pag sa salita ka ng Diyos natisod, sa mahalapang ng Kristo ka natisod. Amen. Sabi ng Mateo 11, talatang 6, mapalad ang mga taong hindi nakasusumpong ng katitisuran sa akin. Kaya kung natitisod ka sa salita ng Diyos, wala naman mga minamahal dahilan para matisod ka sapagkat ang salita ng Diyos ay katulad po ng tabak na may magkabilang talim. Para kang inooperan, masasaktan ka, pero pagkatapos mo, mga minamahal, na tanggapin ang salita ng Diyos, katulad ka, mga minamahal, na inoperahan, inalis, mga minamahal, yung mga sakit sa katawan mo, yung cancer mo, inoperahan, inalis yung mga nabubulok na bahagi ng katawan mo, pagkatapos nun, makakaginhawa ka na. Amen. Ganun ang salita ng Diyos, maminamahal. At dito, kung masusumpungan po natin ng John chapter 6, verse 60 up to 61, ang mga alagad, o mga dating mga mananampalataya noon, alagad lang ang natira, 12 alagad lang ang natira sa 10,000 na sumusunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Libo-libo ang lumalapit sa malapanong, pero sabi rito, 12 lang ang natira sapagkat natisod po sila. Walang dahilan na ikatitisod dahil sa salita sila ng Diyos, sa salita sila ng mahal pa ng Kristo natisod. Sabi rito, basahin po natin ang John chapter 6, verse 60 up to 61, talo ng 65 up to 69. Dito sa aklat ng John chapter 6, verse 60 and 61, italo ng 65 hanggang 69. John chapter 6, verse 60, maraming sa kanya mga alagad ng kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito, sino ang makaririnig noon? Datapot pagkalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, sa kanila ay sinabi, ito bagay nakapagpapatiso sa inyo? Talo ng 65 hanggang 69. 65, at sinabi niya, dahil dito'y sinasabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito'y marami sa kanya mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. 69, chapter 69, at kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Amen. Amen. Yan po, maminamahal sabi ng banal na kasulatan. Yes. Kaya nga, kung ikaw ay natisod sa salita ng Diyos, maminamahal, wala kang pwedeng idahilan. Hindi yan ang pwedeng makapagpatisod sa iyo sapagkat ang salita ng Diyos, sabi nga ng Roma Kapitulo 7, talatang 12, ang salita ng Diyos ay matuwid. Ang salita ng Diyos ay banal. Yes. Ang salita ng Diyos, maminamal, ito po ang maglilinis sa atin upang tayo po ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kasi sinabi ng ating mahal na maminamahal, kayo rin ba ay matitisod? Sabi niya sa mga alagad, kasi yung 10,000 umalis, 12 ang natira, Judas pa. Mayroon pang Judas na isa. Amen. Ang sabi ng mahal na Panginoon sa mga natira, kayo rin ba ay magsisialis sa akin? Ang magsisialis din naman, pero napakaganda ng sagot ni Apostol Pedro. Sabi niya, mga minamahal, Panginoon, kung kami ay magsisialis din, saan kami magsisiparoon? Ikaw lamang ang may salita ng buhay na walang hanggan. Yeah. At kami nagsampalataya at nakilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. That's right. Kaya nga, mga minamahal, mag-ingat po tayo, sabi ng Biblia. Sabi nga ni Apostol
Sinabi nga na mahal ang Panginoon kay Apostol Pablo, maminamahal nung siya po'y nangihina na sapagkat lahat ng mga pinanalanginan niya gumaling. Sa pamagitan ng kanyang handkerchief, yung kanyang panyo, maminamahal, pag naipunas sa kanyang katawan at ipinay doon sa mga may sakit, gumagaling po ang mga may sakit. Pero si Apostol Pablo po ay may sakit. Siya po ay mayroon pong karamdaman, maminamahal, na yung sa mata. May karamdaman siya sa mata at para siyang apektado yung mata niya, maminamahal, sa kanyang utak. Kaya parang meron siyang epilepsy na ang kanyang mata ay nabubulag at siya po'y parang nagkikisay. Para siyang may epilepsy. Ganun ang sakit ni Apostol Pablo. At 3 beses siyang nanalangin, pero ang sagot sa kanya ng mahal na Panginoon, ang biyaya, sabi sa kanya, mga minamahal, ang biyaya ng kaligtasan ay sapat na sa iyo. Amen. Sabi ng ating mahal na Panginoon, tayo po, wala na tayong pwedeng katisuran. Sapat na yun, tayo po'y hinango ng Diyos, maminamahal, sa kasalanan. Ilinigtas tayo sa impyerno at iniligtas tayo sa dagat-dagatang apoy, tapos makakapiling niya tayo sa langit. Ano pa ba, mga minamahal, ang magiging dahilan upang tayo matisod? Kasabi ng 2 Peter, basahin po natin ang 2 Peter chapter 1, verse 10 up to 11, sinabi po rito, mga minamahal, magpakapanatag tayo. Sa pagkatawag sa atin. Sabi, pagsikapan natin na mga panatag tayo sa pagkatawag at pagkahirang sa atin, sapagkat kung gagawin natin ang mga bagay na ito, kailanman hindi tayo matitisod. Hindi tayo matitisod, sabi rito. Basahin natin ang 2 Peter 1:10 up to 11. Dito sa kalat po ng ikalawang Pedro, kabanatang 1, talatay 10 hanggang 11. Sabi dito, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Sa 11, sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang pinakamasaganang biyaya na tinanggap po natin. Ang sabi rito, ipinamahaging sagana sa atin ang pagpasok sa karyang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Ipinamahaging sagana. Yeah. Ibig sabihin, maminamahal, talagang napakasagana ng pag-akyat natin sa langit, napakagaan, napakaraming paraan para makarating tayo sa langit. Pero ang sanlibutan, dadaan sila sa butas ng karayom. Yes. Ang mga hindi mananampalataya, dadaan sa butas ng karayom. Pero tayo, sabi ng Biblia, ipinamahaging sagana sa atin ang pagpasok sa karyang walang hanggan. Ibig sabihin, mas mga minamaluwag ang kapangyarihan natin makarating sa langit kaysa sa mga hindi mananampalataya. Amen. Ipinamahaging sagana sa atin. Kaya huwag natin pababayaan, mahulog po tayo sa kamay ng Diyos. Mga minamasaganang biyaya ng mahal na Panginoon. Falling of the grace of God. That's right. Wala nang tisod-tisod sa nakataga sa mga mananampalataya. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, maminamahal, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Huwag kang lilingon sa likod, huwag kang lilingon sa kaliwa, huwag kang lilingon, maminamahal, sa kanan. Kailangan nakapokus ka sa finish line. Ito po ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Basahin natin ang talata kindly. Dito sa aklat ng Hebreo, kabanatang 12, talatay 2. Hebreo 12:2, na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya, dahil sa kagalagang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Amen. Ang tignan natin, maminamahal, ang ating mahal na Panginoong Hesus. Yes. Tayo po, maminamahal, ay hindi po tayo, maminamahal, sinuko ng mahal na Panginoon. Naghirap siya sa krus, nayag sa hayag na kahiyan. Halos wala siyang saplot sa katawan, maminamahal. Talagang nakabitin siya sa punong kahoy. Pinahirapan siya, nagkalasog-lasog ang kanyang katawan. Maminamahal, nawasak ang kanyang katawan at buto na lang ang natitira habang nakabayubay sa krus.
maminamal, pero hindi tayo sinuko ng mahal na Panginoon. Ipinaglaban tayo hanggang kamatayan. Oo, sabi ng Biblia, hanggang kamatayan sa krus. Amen. Kaya nga, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya kung sa maliit na bagay lang, maminamahal, natitisod ka, para bang tumanggap ka lang ng isang boteng bagoong sa paglilingkod mo sa Diyos. That's right. Para ka lamang maminamahal tumanggap ng 5 duling. Parang maliit lang na bagay ang tinanggap mo, samantalang mga minamahal, ang buhay ng mahal na Panginoon ang ibinigay niya para sa iyo. At ang pangalawang dahilan, maminamahal, the danger of willfully sinning. Ang panganib, maminamahal, yung sasadyain natin magkasala. Sinabi rito sa Roma, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 2, at italo natin ng 15, huwag nawa, maminamahal, na tayo po ay magkasala, magpaulit-ulit sa paggawa ng kasalanan upang ang biyaya ay sumagana. Mali po ang pagkaintindi ng iba na pwede tayong magkasala dahil tayo po ay nasa grace of God. Hindi po. Amen. Mali po yan. Sabi rito ng Roma, Kapitulo 6, basahin natin, talatang 1 hanggang 2, italo ng 15. Dito sa aklat po ng mga taga-Roma, kabanatang 6, talata 1 hanggang 2, italo ng 15. Ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mga bubuhay pa riyan? Talo ng 15. Ano nga? Magkakasala baga tayo dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Amen. Amen. Kaya nga, maminamahal, pag tayo po ay bumalik sa kasalanan, sinabi ng banal na kasulatan, wala nang haing natitira pa. Ha? Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na magkakasala baga tayo dahil nasa ilalim na tayo wala tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na nga ng biyaya, huwag nawang mangyari. Yes, amen. Dahil sabi ng Galacia, Kapitulo 2, talatang 17, ang ating mahal na Panginoon Kristo ba ay ministro ng kasalanan? Huwag tayong tumulad, maminamahal, doon sa mga kinikilala nilang mga lingkod ng Diyos ay mga ministro. Kasi talaga nagpapatuloy sa pagkakasala yung mga yan. Pero tayo po, niligtas tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo sa kasalanan. Sinabi ng Biblia, hindi tayo dapat nagpapatuloy sa kasalanan sapagkat ang mahal na Panginoong Kristo ay hindi ministro ng kasalanan. Right. Basahin natin ng Galacia 2, talatang 17. Dito sa aklat ng Galacia, kabanatang 2, 17. Galacia 2:17. Ngunit kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo ariing ganap kay Kristo, ay tayo rin na may nangangasumpong, nangasusumpungang mga makasalanan, si Kristo baga ay ministro ng kasalanan, huwag nawang mangyari. Amen. Yan po sabi ng banal na kasulatan. Sabi rito, ngunit kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y ariing ganap kay Kristo at tayo rin naman ay masusumpungan ng mga makasalanan, si Kristo'y bagay ministro ng kasalanan, huwag nawang mangyari, sabi ng Biblia. Kasi yung pananaw ng iba, maminamal, naligtas na sila sa biyaya, kaya nga okay lang mag-enjoy sa kasalanan. Hindi ganun. Sinabi ng Hebrews chapter 10, verse 26 up to 27, sabi rito, maminamahal, kapag sinasadya natin ang paggawa ng kasalanan, ay wala nang haing natitira pa, kundi maminamahal, paghukom. Sabi, paghukom nalalamon sa mga kaaway. Ituturing kang kaaway ng Diyos. Pag ikaw ay mananampalataya pero sinasadya mo ang paggawa ng kasalanan, ituturing kang mortal na kaaway ng Diyos. Anak ka ng Diyos, magiging kaaway ka niya. Basahin natin Hebrews 10:26 up to 27. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanatang 10, talata 25 hanggang 26, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit ng araw. 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, sabi ng Biblia, Hebrew 10:26.
At kung mababasa rin natin ang 27, ang sabi pa rito, maminamal, ang tawag sa atin ng Diyos ay kaaway. Yes. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalaman sa mga kaaway. Yan po ang mangyayari, maminamahal, lalo na po kapag tayo po'y nagkakatipon o hindi natin pinahalaga ng ating pagkakatipon. Kung sinasadya natin ang pagkakasala, mas pupunta pa tayo sa mga libangan, pupunta tayo mga minamahal sa mga pasyalan kaysa pumunta sa gawain ng Diyos. Pupunta tayo sa mga resort, pupunta tayo mga minamahal sa mga birthday party, pupunta tayo mga minamahal kung ano mga kasiyahan, kahit merong banal na gawain, hindi mo bibigyan ng priority ang gawain ng Diyos. Sabi ng Biblia, sinasadya natin ang paggawa ng kasalanan. Amen. Parang sinasabi natin sa mga tao na hindi mahalaga ang paglilingkod sa Diyos. Ang tawag dito ay, sabi, sin willfully. Nagkakasala tayo ng hayagan at sinasadyang pagkakasala. Kung sabi dito, wag natin pababayaan ang ating banal na pagkakatipon. Wag natin pabayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Malapit na ang araw. Amen. Kaya tandaan po natin, maminamahal, sabi ng Biblia, huwag niyong tatanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, huwag niyong tanggapin na parang nakatanggap lang kayo ng isang boteng bagoong. Amen. Huwag niyong iisipin na nakatanggap lamang kayo ng isang sentimo sa paglilingkod sa Diyos. Ang kaligtasan tinanggap po natin, ito po'y biyaya. At ang biyayang ito ay katumbas ng isang mundong kayamanan. Amen. Sabi rito sa 2 Corinthians chapter 6, verse 1 up to 3, maminamahal, sabi po rito, tayo po, mga minamahal, ay mag-ingat sapagkat ang kaligtasan sa ating mga mananampalataya, sabi nga, ang pagitan ng langit at impyerno ay sinipis lamang ng papel. Amen. Sabi ng Biblia, now is the day of salvation, now is the accepted time. Ibig sabihin sa ating mga mananampalataya, laging ngayon ang kaligtasan. Amen. Maging sa mga taong hindi pa naglilingkod sa Diyos, laging ngayon ang kaligtasan. Pag tayo mananampalataya ngayon at tayo po'y gumawa ng kasalanan, maminamahal sa ilang oras o sa susunod na araw, mga minamahal, kaaway na tayo ng Diyos. Ganon kanipis ang langit at impyerno. Anak ka ng Diyos ngayon, pwede kang maging anak ka ng kalaban ng Diyos sa susunod na araw kung hindi ka magbibigay ng pagpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Sabi rito, basahin po natin 2 Corinthians chapter 6, verse 1 up to 3. Dito sa aklat po ng ikalawang Korinto, kabanatang 6, talata po 1 hanggang 3. Ikalawang Korinto 6, 1 hanggang 3, at yamang kalakip niyang gumagawa ay pinamamanik din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Dos, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagkaligtas kita'y sinakluluhan, narito ngayon ang panahon ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Sa 3, na di nagbibigay ng kadahilan ng ikatitisod sa anuman upang ang aming ministeryo ay huwag mapulaanan. Amen. Yan po, maminamahal. Ang ibig sabihin ng talatang 1, maminamahal, na ang sabi, ipinamamanik namin sa inyo na huwag niyong tatanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Ibig sabihin, huwag niyong bigyan lamang ng maliit na pagpapahalaga. Huwag niyong bibigyan ng maliit na pagpapahalaga ang biyaya, ang kaligtasan natin. Yes. Yung mercy of God, by the mercy of God. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na ang kaligtasan ito po ang last and second chance. Right. Yung biyayang ito, mga minamahal ko, ito po'y balato na lang ng Diyos. Amen. Dapat nasa dagat-dagatang apoy na tayo. Dapat tayo po ay nakaatang sa dagat-dagatang apoy, nakaatang sa impyerno. Ngunit dahil sa masaganang biyaya ng Panginoon, binigyan pa tayo ng una at kauli-uli ang pagkakataon na tayo po ay makapiling niya sa langit at iligtas sa apoy ng impyerno. Yan po, kaya nga sabi ng Biblia, huwag niyong tatanggapin ng walang kabuluhan.
Hindi tayo tumanggap ng isang boteng bagoong. Tumanggap tayo ng buong kayamanan ng sanlibutan. Sabi ng Mateo 13, talatang 44, ang nakasumpong ng kaharian ng Diyos ay katulad ng taong nakasumpong ng napakalaking kayamanan. Ibinenta niya lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang kayamanan. Binili ang bukid na yon sapagkat napakalaki ng kayamanan nakita niya sa bukid na yon. Yes. Ganun po ang biyaya, ganun po ang kaligtasan, ganun po ang natanggap natin sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. At ang pangatlong dahilan, sabi ng Biblia, the danger of being negligent. Ang ikatlo, maminamahal na dahilan, bakit mahuhulog tayo sa kamay ng biyaya ng Diyos, sinabi ng Biblia, yung pagpapabaya, the danger of being negligent. Sinabi ng 2 Chronicles chapter 29 verse 11, huwag tayo magpabaya. Sapagkat kung tayo po ay magpapabaya, sabi ng banal na kasulatan, tayo po, maminamahal, ay parurusahan ng Diyos. Amen. Sabi ng Jeremias 48, talatang 10, sumpain ang nagwawalang bahala sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Right. Basahin natin man talata, 2 Chronicles 29 verse 11 at Jeremias 48 verse 10. Basahin natin mga talata. Dito sa aklat ng ikalawang mga kronika, Kabanata 29, talatay 11. Mga anak ko, huwag kayong magpabaya sapagkat pinili kayo ng Panginoon upang magsitayo sa harap niya, upang magsipangasiwa sa Kanya, at kayo'y maging Kanyang mga tagapangasiwa at magsunog kayo ng kamangyan. Dito sa Jeremiah chapter 48 verse 10, Jeremiah 48 verse 10, sabi po dito, sumpain nawa siya na gumagawa ng walang bahala sa gawain ng Panginoon at sumpain siya na naguurong ng kanyang tabak sa dugo. Amen. Amen. Sumpain na nagwawalang bahala sa gawain ng mahal na Panginoon. Yes. Kaya nga ito po ang pinaka pangatlong paraan. Bakit tayo po ay mahuhulog o mawawala sa biyaya ng Diyos, maminamahal, yung pagiging pabaya natin. Amen. Maraming pabaya ng mga mananampalataya, pabaya sa kaligtasan, pabaya sa pagdalo, pabaya, maminamahal, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pabaya, maminamahal, sa lahat ng bagay, maging sa panalangin, sa pagpupuri, sa pagbibigay ng tithes and offering, maminamahal, marami silang pinababayaan sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sinabi rito, mga anak ko, huwag kayong magpabaya, sapagkat pinili kayo ng Panginoon upang magsitayo sa harap niya, upang magsipangasiwa sa Kanya, at kayo maging Kanyang tagapangasiwa at magsunog ng kamangyan. Amen. Sumpain ang nagwawalang bahala sa gawain ng mahal na Panginoon. Yes. Nakita nyo, maminamahal, ang mga dating mga mananampalataya noon, sila po ay sinumpa na. Ibig sabihin ng sinumpa, itinakwil na sila. Inalis na sila kasi nagwawalang bahala sila sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi nga ng Proverbs 18 verse 9, ang nagpapabaya, maminamahal, ay kapatid ng naninira. Parang sinasabotahin mo ang gawain ng Diyos kapag ikaw po'y nagpapabaya sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa Proverbs 18 verse 9, sabi rito, kung may dadagdag natin ka, hindi yung kawikaan. Dito sa aklat ng Proverbs chapter 18 verse 9, sabi dito, siya mang walang bahala sa kanyang gawain ay kapatid siya ng maninira. Amen. 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 Siyang nagpapabaya ay kapatid ng mga maninira. Amen. Siyang nagwawalang bahala sa gawain ay kapatid ng naninira. Ibig sabihin, sinisira mo ang gawain ng Diyos. Amen. Pag nagpapabaya ka, sinisira mo ang gawain ng Diyos. Amen. Sinasabotahin mo para mawala o mawasak ang gawain ng Diyos. Yan kapag nagpapabaya ka. Kaya sabi rito sa uling talata sa Psalms chapter 89 verse 30 up to 33, kapag tayo po ay pabaya sa paglilingkod sa Diyos, papaluin tayo ng ating mahal na Panginoon. Uling talata na po ang Psalms 89 verse 30 up to 33. Dito sa aklat ng Psalms chapter 89 verse 30 hanggang 33. Sabi dito sa 30, kung pabayaan ng kanyang mga anak ang kautusan ko at hindi magsilakad sa aking mga kahatulan, kung kanilang salangsangin ang mga palatuntunan ko ay hindi at hindi ingatan ng mga utos ko, kung magagawin aking dadalawin ng pamalo ang kanilang mga pagsalangsang at ng mga hampas ang kanilang kasamaan. Ngunit ang aking kagandang loob ay hindi ko lubos na alisin sa kanya, ni akin mang titiisin na ang pagtatapat ko'y magkulang. Amen. Amen.
Kaya nga, maminamal, mag-ingat po tayo, sabi ng banal na kasulatan. Sabi ng ating paksa, falling of the grace of God. Mag-ingat tayo na mahulog, maminamahal, sa biyaya ng ating pinakamamalapang sapagkat ito po ang pinakahuli at pangalawang pagkakataon ay binibigay sa atin. Wala na pong pagkakataon na para iligtas tayong muli ng malapang na pagkatapos na mawala pa tayo sa biyaya ng malapang noon. Kasi